Samahan niyo ko sa isa sa pinakakaibang kwento ng takutan, kung saan ang bawat patak ng takot ay may taglay na aral. Sa bawat yugto ng kaba, matutuklasan niyo ang kabuluhan sa likod ng mga bangungot. Kaya't dalhin ang iyong tapang at handa ng harapin ang dilim. Sa huli, mayroon tayong makakalap na hindi lang mga alaala ng takot, kundi pati na rin mga aral na magbubukas sa ating isipan sa kahulugan ng buhay at kababalaghan. Isa akong bagong estudyante sa isang paaralan sa high school sa Mindanao. Papasok ako sa aking junior year ng high school nang hindi kilala ang sinuman ay talagang mahirap para sa akin. Sa palagay ko, ang lahat ay mayroon ng kanilang grupo ng mga kaibigan ng panahong iyon. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang oras ng tanghalian. Bagaman hindi pinapayagan ng paaralan ko ang mga junior na lumabas para sa tanghalian, pero ang mga senior ay pinapayagan naman. Kaya't kailangan kong kumain sa kantin. Kinakabahan ako dahil alam kong wala akong kasama upang kumain at ayaw kong pilitin ang aking sarili sa isang random na misa. Ngunit nang dumating ang oras ng tanghalian, lumakad ako papasok sa kantin na may dalang pinggan ng pagkain na naghahanap ng lugar upang maupo. Lahat ng misa ay may tao na. Wala akong pagkakataon na umupo mag-isa. Ngunit may isang misa sa sulok ng kantin na may 2 bata lamang na nakaupo roon. Iyon ang pinakamaaliwalas na lugar upang umupo, kaya't lumakad ako patungo roon at nagtanong kung pwede ba akong umupo. Tumingin silang pareho sa isa't isa at nagsasabi ng oo. Napansin ko habang ako'y umupo na pareho pala silang kambal. Mukha silang may bahagyang lahi. Mukhang okay naman sila. Nagpakilala sila bilang Andres at Diego at nagkaroon kami ng usapan. Inimbita nila ako na sumama sa kanila pagkatapos ng klase. Sa totoo lang, iniisip ko, bakit hindi? Kailangan kong magsimula kahit saan upang magkaroon ng mga kaibigan. Kinuha ko ang kanilang mga numero at pagkatapos ng klase ay umuwi na ako sa aming bahay. Maya-maya pa ay may natanggap akong text mula kay Diego na nagsasabing sila at ang kanyang kapatid ay nagbabalak na lumabas. Sinabi niya sa akin na magkita kami ng mga bandang 9 ng gabi sa malapit sa kagubatan na nasa 10 minuto lang na lakad mula sa amin. Sabi niya, may magandang lugar sa paligid doon at ang unang araw ng klase ay Biyernes kaya't wala kaming pasok kinabukasan. Wala akong ginagawa kaya't sinabi ko sa kanya na oo. Sumasang-ayon ako. Pagdating ng oras, nag-text si Diego sa akin na nagtatanong kung darating pa ba ako. Sinabi ko sa kanya na oo. Aalis na ako ng ilang minuto at kumpirmado na kami ay magkikita sa kalsada malapit sa kagubatan. Kaya nagsimula na akong maglakad sa dilim patungo sa kagubatan. Habang ako'y naglalakad, mas lalong nag-iisip ako tungkol sa paglipat sa aming tahanan at sa pagiging bagong estudyante sa high school. Iniisip ko na literal na naglalakad ako papunta sa kagubatan sa gabi upang makipagkita sa 2 bata na kakilala ko lang. Subalit sa kabila nito, nakarating ako sa maliit na kalsada malapit sa kagubatan at nag-text ako kay Diego kung nasaan sila. Kaagad din naman siyang nag-reply na nasa gubat sila sa tabi ng maliit na lawa na nais nilang ipakita sa akin. Pagkatapos ay agad niyang ipinadala ang kanyang lokasyon kaya't nagpatuloy ako papunta sa gubat. Pumapadyak ng mga sanga at gumagamit ng aking maliit na flashlight ng telepono bilang aking tanging ilaw. Nagtawag ako ng pangalan ni Diego at Andres sa pag-iisip ko na malapit na ako ayon sa lokasyon na ipinadala niya sa akin. Subalit, biglang may narinig akong mga yapak, kaya't huminto ako. Ito ay ang mga mahina at mabagal na yapak at may sumigaw. Napag-isip-isip ko na baka sinubukan lang nila akong takutin. Ngunit hindi sila sumasagot sa akin nang tinawag ko na sila. Nagpasya ako na ito ay walang kabuluhan. Lumakad ako pabalik patungo sa kalsada. Ang mga yapak na nabanggit ko kanina
ay naging mabilis at mula sa kalagitnaan ng dilim, bago ko pa man magawa ang anuman, may humawak na ng aking liig. Narinig ko ang pamilyar na tinig na sumigaw ng, "Nakuha niyo siya? Nakuha niyo na ba siya?" Naging mahirap para sa akin na kumuha ng hininga dahil sa hawak sa aking liig. Nakawala ako mula sa pagkakahawak sa aking liig at tumakbo patungo sa kalsada. Alam kong sinundan nila ako hanggang sa gilid ng kagubatan malapit sa kalsada. Mas mabilis ako sa kanila at kaya kong tumakbo ng milya, kaya't iyon ang ginawa ko. Tumakbo ako ng diretso pauwi at sinabi sa aking mga magulang ang nangyari. Iniisip nila na tawagan ng mga pulis. Subalit sa palagay ko ay mas mabuti na magkaroon ng mga litrato ng mga bakas ng kuko sa aking liig at ipaalam sa paaralan kinabukasan. Yun ang ginawa namin at sa tulong ng text na natanggap ko mula kay Diego, napatanggal ko sa paaralan ang 2 estudyante. Pinablock ako ng aking mga magulang sa kanilang mga numero. Pinilit ako ng aking mga magulang na kumpirmahin na hindi nila alam kung saan kami nakatira at sinabi ko sa kanila na wala sa abot ng aking kaalaman. Isang gabi, mga 1 linggo pa ang lumipas, nagising ako sa aking kwarto at nararamdaman ang sobrang lamig. Naririnig ko ang tunog ng hangin na pumapasok sa aking kwarto at tumingin ako sa bintana upang makita na ito ay bukas ng buong buo. Nagtaka ako kung pumasok ba ang aking nanay upang buksan ito, ngunit wala pala siya doon. Halos 10 degrees Celsius ang temperatura noong gabing iyon. Lumapit ako at tiningnan ang ibaba. Ilang talampakan mula sa aking bintana ng kwarto, may bahagi ng labas ng aming bahay na pumapalibot, na lumilika ng isang uri ng anino ng tao sa ilalim ng aking bintana. Sinara ko ang aking bintana at lumakad patungo sa silid ng aking mga magulang. Pumasok ako ng tahimik at binuksan ang pinto at nagtanong sa aking ina kung sino ang nagbukas ng aking bintana. Siya ay umupo na may sinabi, "Hindi, bakit?" Sinabi ko sa kanya sa mas malakas at nababahalang busis na ang aking bintana ay bukas at may nagbukas at hindi ko alam kung sino. Nagulat siya at nagising ang aking ama at tinabihan ako na, "Guni-guni mo lang yun at bumalik ka na sa pagtulog." Iniwan ko ang pinto ng aking silid na bukas habang ako ay naglakad pabalik sa aking silid. At napansin ko ang isang bagay na ikinagulat ko. Na napansin ko ang pinto ay halos kalahating sarado na sa halip na bukas. Tinulak ko ang pinto ng kaunti para makita kung may tao sa likod nito. Kahit na may posibilidad, hindi ko inaasahang makita ito doon. Parang may isang taong nagtatago sa likod ng aking pinto. Sumigaw ako at tinawag ko ang aking ama na para bang batang babae. Sumigaw ako ng napakalakas at sigurado ako na marinig ito ng aking mga magulang. Biglang nagsara ang pinto habang papunta sa akin ang aking ama. Sumigaw ako na may tao sa aking silid, kaya't kumaripas yung tao ng takbo patungo sa bintana. Pinilit ng lalaki sa silid na iyon na isara ang pinto at pagkatapos kong buksan ito, siya ay tumalon sa bintana at nakalabas na. Tumakbo ang aking ama patungo sa hagdanan at lumabas sa harap ng bahay upang subukan silang habulin. Ngunit bumalik siya ilang minuto, hinihingal na sinasabing hindi niya nakita ang sinuman. Punong-puno ng enerhiya at takot. Malamang na sila ang magkambal na pinaalis sa paaralan. Tinawagan ng aking ama ang mga pulis at nang dumating sila, ipinaliwanag ko ang buong kwento mula sa pangyayari sa kagubatan. Sinuportahan ng aking ama ang aking istorya, ngunit walang patunay kung sino ang pumasok, kaya't sinabi nila na wala silang magagawa. Nagutos sila na isara ang mga pinto at isalang-alang ang pag-install ng mga kamera sa labas. Sa kabila ng katiyakan ko na isa o parehong magkambal ang nasa sa aking silid. Matapos ang ilang buwan na nararamdaman kong takot, wala nang pangyayaring ganito na naganap muli. Dapat nung una pa lang napansin ko na sa kantin nung araw na yon na tila sila'y gulo at dapat ay iniwasan ko na.
Sa kwentong ito, ang aral natin makukuha ay ang unang-una, pagiging maingat at mapanuri sa pakikipag-ugnayan sa mga bagong tao. Pangalawa, pagtitiwala sa sariling instinct at pagkilala sa mga palatandaan ng panganib. At ang huli, pagiging maingat sa paligid at sa mga hindi pamilyar na sitwasyon. Yan lang muna sa ngayon mga kakwento. Please do subscribe to our channel and click the notification bell. Salamat sa panonood.